Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya magkulabo tayo, ang ganda ng mga comments niyo, eh. Oo. Magbigay lang ho tayo ng ano rito. Reaction dito, no? Para sa akin, ito ho, pinakamagandang survey na nangyari. Oh, sabi, more Filipinos. 4 hours ago lang ho ito, no? More Filipinos now in favor of ICC probe of Duterte drug war, but many doubt impartiality. Pakinggan natin. More Filipinos now supportive of the International Criminal Court probe into the Duterte administration's bloody drug war. A social weather station's poll made public Thursday suggested 53% of its 1,200 respondents approve of the investigation. This was 8 notches higher from the 45% in March. Some 57% also agree that the Marcos administration should allow ICC probers into the country. But majority of them were still skeptical if foreign investigators would be able to conduct an impartial probe. The SWS survey ran from December 8 to 11. Rights groups estimate that thousands were summarily executed in the anti-narcotics operation and campaign. President Marcos reiterated last month the government will not help the ICC in its probe. But he also said investigators will not be barred entry into the country to gather evidence. The Makabayan bloc in Congress welcomed the SWS findings. One of its members, Congresswoman Franz Castro, says they remain hopeful that the ICC probe will yield good results. Alam natin ay nag-iimbestiga pa rin ang ICC at kumukuha pa rin ng mga testimonya na related dito sa drug on war o dito sa crime against humanity, bunga ng war on drugs ni dating Presidente Duterte at ng kanyang administration on. Former Philippine President Rodrigo Duterte insists he is not calling for a violent secession to create a breakaway Mindanao Republic. Talaga to si Digong, maipilit eh, di ba mga boss? Talagang ano siya eh. Matigas. Babarilin nga raw niya pag inaresto siya, di ba? Pakinggan natin. Duterte told a radio interview his call for an independent Mindanao state should be achieved through a legal process involving the United Nations. He compared it to East Timor's successful bid to secede from Indonesia to become Timor-Leste. Duterte added secession does not entail a war. President Marcos earlier said calls for Mindanao to secede are doomed to fail. The Philippine court orders the cancellation of the passport of expelled. Diyan lang ho tayo magbibigay ng komentaryo, no? Alam niyo to si Digong, kung ano-ano naiisip eh, no? Bubukod ang Mindanao, Hindi niya kaya iniisip na, mga boss, kung pwedeng bumukod ang Mindanao, di gagaya na rin ng Bisaya. Bukod din kami ba't kayo lang? Di Luzon na lang. Magkakaiwa-iwalay na yung Luzon, Visayas at Mindanao. Kanya-kanya na hong bandera yung Pilipinas. Si Digong kung ano iniisip niya ito. Nagawaan ng Mindanao, ba't di kayang gawin ng Visayas? Nabubukod sa Luzon. Etong survey na to, no? Poll survey, ang taas Kala ko ba, sabi ni Harry Roque, na pag inaresto si Digong, magkakagulo ang tao. Hindi papayag ang mga tao. Mahal nila si Duterte. Ayan, Roque. 53% out of 1,200 respondent, di ba? Supportive of the International Criminal Court probe into the Duterte administration's bloody drug war. A social weather station's poll made public Thursday suggested 53% of its 1,200 respondents approve of the investigation. This was 53% of 1,200 respondents approve of the investigation. Asan yung sinasabi mo, Harry Roque, na mahal ng mga ayan, wala nang ano yan. Siguro wala nang hocus-pocus yung survey na yan.
At marami pa hong nagsasabi na dapat tayong bumalik sa ICC. Di ba? Marami ho ito eh. Meron pa ito. Isama nyo na ako. Robin Padilla, gusto ring magpa-aresto sa ICC. Payag ka ba na aarestuin din siya? Oo, yun. Basta inaresto raw si Bato, sasama na rin siya. No? Ito pa ho isang topic natin. Masaya ho ito eh. Wala akong binabasa ito ah. Pero ano ho ito? BBM ho siya. Pakinggan natin siya. Daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang masasabi ko, labudol ako kay Duterte at kay Sara. Doon ako nabudol. Pero kay PBBM, hindi ako nabudol, no? Si Sara Duterte, bakit ko binoto yan? Dahil kay PBBM. Kung hindi dahil kay PBBM, hindi ko naboboto yan. Taga Mindanao ako, Mindanao. Pero Yun na mabigat. Taga Mindanao ho siya ah. Kaya lang daw niya binoto si Sara Duterte dahil kay PBBM. Di ba sinasabi ko eh. Di parang may utang na loob si Sara Duterte kay PBBM. Kung hindi kay PBBM, hindi niya binoto si Sara, di ba? Pakinggan natin kung bakit. Pero Marcos kami at mas gusto namin ang Romualdez kaysa Duterte. Dahil ang Duterte, hindi sila marunong sumunod sa batas. Nakita naman ginagawa nila yun ba? O, kapag meron silang mga ayaw, anong panawagan nila? Mag-aplas tayo, mga military, ganito, tulungan ninyo ako. Di ba? Maganda ba yun? Hindi maganda yun. Dapat marunong silang sumunod sa batas. Ang sabi nga sa Biblia, mga kaibigan, ang sabi sa Biblia, ipanalangin mo yung mga leader, ang iyong mga hari, panalangin mo, at sumunod ka sa gobyerno dahil ang lahat ng gobyerno ay in-establish siya ng Panginoon. Kung meron man silang mga pagkakamali, ang Panginoon ang sisingil sa kanila. At hindi itong mga tao na ilan na para lang sa Sinisingil na ading. kanilang personal na interest ang kanilang gusto. No? So, yun ang masasabi ko. Ano po masasabi nyo? Sinabihan ng Pangulong Marcos na bangag, sabi po ng former President Duterte. Alam mo, sa totoo lang, nakakatawa talaga siya. Kasi siya talaga yung bangag. Kita niyo yung sinasabi niya ngayon na ihiwalay ang Mindanao. Ito nga lang, pirma nga lang ayaw nila pagkatapos ihiwalay pa yung Mindanao. It takes to change the constitution para maihiwalay ang Mindanao. Pagkatapos sasabihin niya ihiwalay, bangag talaga siya. And then, alam naman natin, no? Way back 2016, no? 2016, mga kaibigan, nalaman naman natin, no? Na nung tumakbo si PBBM, merong nag-challenge na kailangan lahat ng mga kandidato pagpa-drug test. Anong sabi ni PBBM? Yes to drug test. Anytime. Meron pang sinabi pa niya na kahit DNA test. Pero ang LP, anong sinabi? Reject. Ayaw ng LP. Ngayon, ito ibabalik ko kay Duterte. Kay Digonio. No? Ibabalik ko sa kanya. Okay, Digonio, nakapag-drug test ka na ba? Never namin nakita na nag-drug test ka. Siguro dapat ikaw ang magpa-drug test. Ipa-drug test mo na rin yung mga anak mo na mga mukhang adik. No? Kasi talagang kayo talaga ang mga mukhang adik. Pero si PBBM, wala sa kanya. Walang manifestation na siya ay adik. Sa kilos, sa pananalita, sa ugali, kahit yung kanyang pamilya, mahal na mahal yung asawa niya, nag-iisa lang, walang kabit. Ikaw may kabit ka. Bukod sa kabit, meron ka pang anak sa kabit mo. At bukod dyan, meron ka pang ibang babae. Ang hilig-hilig mo sa babae, no? Personal mo na yan. Pero mahilig ka na mag-personalan. Kaya sinasabi ko, Gigil na gigil si ading. Tuloy mo. ito, no? So mga kaibigan, yung sinasabi niya na bangag, siya ang bangag. Yun ang totoo. Bangag na bangag siya, kitang-kita, merong manifestation na bangag siya. Kita niyo napansin niyo ba pag nagsasalita siya? Magsasalita siya, tapos bigla siyang hihinto. Hindi na niya kayang tapusin. Pagkatapos mag-iiba na naman siya ng topic. And then hihinto na naman siya, mag-iiba na naman ng topic. Yung kanyang utak parang hindi na nagpa-process ng tama. Kasi nga, brain damage na siya Sa totoo lang, brain damage na talaga. Brain damage na raw si Digong. Sangayon ba kayo sa babae na to? Ako, sangayon ako rito Tuloy. May maganda pa ho sasabihin to mamaya Siya ang bangag. Pati mga During pandemic, anak niya, bangag. Diba?
Ano naman po ang masasabi niyo ngayon dahil kumakampi po si Senator Amy sa mga Duterte? Yun. Oh, maganda sagot dito mga boss. Oo. 9 days na ho ito eh. At meron ho itong 37,000 views. O pakinggan natin yung sagot ni Ading ha. Ni Aling. Ano to? Ano to eh. Vlogger din po to. Political vlogger din daw siya. Mamaya sabihin niya kung anong channel niya ha. Pakinggan natin. Yung sagot niya kung tungkol kay Amy Marcos ha. Alam mo, pagdating kay Amy Duterte Manoto, wala na ako dyan, no? Butawa ako. Alam nyo, tinatanong siya, ano masasabi nyo kay Amy? Alam nyo, masasabi ko dyan kay Amy Duterte Manotok. Walang Marcos. No. Talba ito. Tuloy. No? Walang Marcos, sabi ko nga sa inyo no? Wala na akong pakialam kay Amy. Ano ito eh? Allen Rich yata eh. May sabihin niya eh. May FB siya, saka YT siya eh. Tuloy. Duterte Manoto. At yung page ko, admin Wala na siya pakialam kay Amy Duterte Manotok. tuloy. diyan talaga kapag sa oras ng kampanyahan 2025, ikakampanya ko talaga sa aking mga followers, no to Amy Duterte Manoto. Isang traidor. Nagawa niyang traidorin kapatid niya. Ang pamilya na ng Marcos, nagawa niyang traidorin. How much more ang sambayan ng Pilipino? Hindi ko ma-imagine, kapatid ka, nakikinig ka doon, nasa Davao, nakikinig ka, habang nilalait-lait at sinisiraan ang iyong kapatid. Anong klase kang kapatid? Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Ikaw ay traidor. Hindi ka lang traidor sa bayan, hindi ka lang traidor sa kapatid mo, traidor ka sa mamamayang Pilipino, wala kang kwentang kapatid, traidor. Hindi ako high blood ha, hindi ako high blood. Hindi raw siya kayo. Real talk lang yan, real Opo, talk. TikTok ito. Ma'am, ano nyo na lang ma'am, promote nyo yung channel mo. O sige po, admin rich po, nood po kayo sa... Mapanood guys, nakalike po siya lagi. Admin Rich. Admin Rich daw siya, mga boss. Natawa ko sa babae na yun. Oo. Amy Duterte Manotok daw. Balik ko tayo dun sa sa survey, no? Diyan po, siguro, napapanood ho ni His Excellency yan, no? Tao na humihingi dyan sa survey na yan, di ba? 53%, napakataas ho niyan. Yung iba, tatakot daw sa impartiality. Impartiality, International Criminal Court nga yan di ba? Walang ano yun. Pero yun, doon sa nakikita, na hindi ho totoo, sinasabi nitong si Roqueta, na pag dinakip si Duterte, magkakagulo. Dahil tao na ang tinatanong dyan di ba? Kaya, let us see, marami-raming popcorn pa yan. Pero malapit-lapit na ho yan. Amoy na Oo, di ba? Nga, si Kimo, gustong sumama. Mag-collab na po tayo mga boss, Sobra yung babae, no? Magandang gabi po tayo, sabi ni anak Jeff Ramos, User, shout out. Tuloy-tuloy yata sweldo ni Roqueya. Ayaw iwanan. Baka nabigyan mo mula pa noon yan. Takot siya. Baka barilin siya pag pinabayaan niya. Kaya takot na takot si bakla sa demonyo. Kalat ni Baya, shout out. User ulit Oo nga, baka maunahan siya ni demonyo. Ipay-sniper siya nito. Gaya ni mayor na na-sniper. Mayor yata ng Cavite yun. Hindi, Tanawan, Batangas. Yung na-sniper sa flag ceremony. Tanawan, Batangas. Kalimutan ko pangalan nun. Oo. Kalat ni Baya ulit Diretso sa Senado 2025, sabi niya, si Kabayo raw.
Ruth Plenos, shout out ha. Gawin mo yan, butanding, yung idea mo kung makalusot o baka ikaw yung manang makulong. Ano to? Inutil na butanding mag-isip. Inutil na butanding mag-isip. Good evening everyone. God bless us all. God bless Ruth Plenos. Yun nga ang alam yung depensa, 90% daw lusot eh. Shout out Miss Akira Milus. Be well, ingat. May sakit ba kalat ni? Nestor Porcingula, shout out ha. Attorney Roque, sabay-sabay mo. Ha? Attorney Roque, sabay-sabay mo ng isuko sa ICC, mga yan. Para mabawasan mga mayayabang dito sa Pinas. Kalat ni Baya ulit. Oh. Good evening, Karoke. Bakbakan mo na, Karoke. Regards, mga bear. Oh. Oy! Nakumbinsi ko na. First week of March po. Oo. Ma-opera na siya. Pinabasa ko yung mga comments niya. Oo. Lumalakas ng loob eh. Elizabeth Iscare, shout out. Sabi niya. Oh. Sumagot siya kay ano? Ito. Kikalat ni. Good evening, Sir Rox. Hanip naman itong Harry Roqueng bakla na to. Parang ang tali-talino niya. Ema-epa lang naman. Akala niya ganyan kabobo ang mga ICC na yan. At international law yan. Hoy, Roqueng bakla. Sumobra na ata ang hangin dyan sa utak mo. Sundutin mo na lang at sisingaw yan. Kasi daig mo pa ang isang lobo kung lumipad. Elizabeth Iscare ulit. Naku, Xerox, nasisira araw ko kapag nakikita ko, naririnig ko ang baklang yan. Kaka-stress tuwing magsasalita. Kaya sana tigilan na niya ang kakadadada. Pwe na. Hi. Galit si Elizabeth Iscare kay Harry Rockway. Shout out Kabsat Lloyd Aclaro. Hope you're doing well. Regards, sabi ni Kalat niya. Di pa kami nakikita eh. Totong Gonzales, shout out. Good PM po, Sir Rox. Ayos po yung diskarte ni Harry Potter. Yan na mag-uumpisa ang barilan ng mga akusado yan. Diyan, matitigas apog ng mga yan. Sigurado, sila ang maghahantingan. Ang swerte dyan, yung anino, magpapatay lang ng ilaw, hindi na makikita po, hindi na po makikita yan. Baka ang isusurrender nila si Tebes o kaya si Bantag. Ito nag-reply. Totong Gonzales ulit to. Pahabol lang po, Sir Rox. Nagaya na si Dirty Harry sa mga gagamunggong utak. Titirahin na naman yan ni Sal Panelo. Adios mga DG-shit. Ilang araw na lang, bibinggo na kayo lahat. Good health, Sir Rox and family. Salamat, Totong ha. Malapit ng buminggo. Totoo. Kung ano-ano ng diskarte, ginago. Moody Muma, shout out. Hi, Sir Rox. Good evening po. Roque, abogado ka lang. Puro dakdak. Kinakampihan mo ang mga kriminal. Amoy milyon si Roque. Takot na takot sa tatay Digong mo. Malakas ang loob na ni Digong. Marami silang pera at mga baril. Kaya matapang. Kuna palibhasa ang Diyos ni Digong ay pera at baril. Oh. Ladies Anita, shout out ha. Sir Roque, mas maganda ka pa po sa Mas maganda ka pa po sa amin ng mga viewers ng programa mo po. Wow po. Ang topic mo ngayon, nakakagigil. Ang mga pinagsasabi ni Bondat Baklang Roque na ito. Gago ka, Roque. Ewan ko
sa pinagsasabi mo, tanga ka, sabi niya. Yun ang diskarte ko naman. Diskarte nga niya ron, 90% daw eh. Mapapawalang visa yung warrant of arrest eh. Ladies Anita ulit to. Bugok mo, Roque. Ang ICC mauuto mo sa 38,000 na katao na pinatay ninyo ay mawawalan ng visa. Tanga. Ang mga pamilya ng biktima ay hangad nila ang hustisya at malaki ang pagkakamali. Ang pagkakamali ka na ng ICC, walang jurisdiction, merong bumitaw na lang ang Pinas matapos pumatay ng 38,000. Kasain mo nga yung utak mo, under ng ICC, covered pa ang ICC, yung EJK. Napakalaki talaga ng katangahan mo. Galit siya kay Harry Roque. Sino ba na natutuwa, Ber? George Vargas, shout out. Drama lang yan. They are just testing the water kung ano ang reaksyon ng madla. Ayun na! George, yan ang reaksyon ng madla. Oh. Na makikooperate ang gobyerno sa ICC. Napakataas ng survey na yan. Diba? 53%. Yung iba pa eh, ano pa, tamang ano pa. Oh. George Vargas na to. Ikaw ang magpakulong. Hindi siya pwede magpakulong. Pwede ba proxy? Hindi yata. Eh di si Kim muna nagpakulong. Di ba? Kung pwede lang. Ladies Anita ulit. Oy! Kay Vlogcaster, maganda po yung Vlogcaster. Nagtuturoan na yata si parang si Bato. At saka si Duterte. Parang ganun ha. Pinanood ko kanina, tawa ko ng tawa. Yung sana ko content ko eh. Oh. Eh nakita ko itong survey na to. Eh ito ho'y tama. Ladies Anita ulit oh. Maraming hawak na ebidensya ang ICC at andun sa ICC yung mga pamilya ng biktima. Kung alam mo lang, napakaubod ng katangahan mo. Ano yan? Style Pilipinas, mawawalan ng visa, dismiss. Paputol ko daliri ko kapag nangyari yan, sinasabi mo. Tanga. Si Roque, hindi po ako galit. Sinasabi ko po lang ang nasa loobing ko po. Kanina sa vlog, usapan nga na dapat ikulong din niyang si baklang tangang Roque gago. See? Ay, naku. Na-high blood ka naman yata. Ladies Anita na naman. Nanalo lang si BBM at Sara Butangera at mga nasa Senado dahil sa bumoto sa kanila ay hindi ang taong bayan, machine ang bumoto sa kanila. Tem, shout out, Tem. Paano makikipagbarilan niya si Digong nyo? Gegewang-gewang na nga yan. Ano ko ba dyan? Pero marami nagsasabi, kagaya si naduwag yan. Sabi nga ni Trillanes. Sinabi rin ni sino ba yun? Yung Muslim, hinahamon, di ba hindi siya lumaban sa barilan doon, Kawaldi Carbonell. Ladies Anita ulit Lahat ng kayamanan ni Kibulok at Duterte Taning, nabalitaan ko kukumpiskahin pati ang kay Kibulok. Sana nga. Ladies Anita ulit Presidente nga ng Afrika at ang asawa nakulong dahil sa pagnanakaw ng pera na mula sa kaban ng taong bayan ng Afrika at Pinas pa. Di ba? Iba Pinas, iba ang Afrika, Ladies Anita, ha? Dito hanggang ngayon, ano ba yung ginagawa naman ng COA? 51 billion yung naibigay 3 taon kay Pulong. Saan napunta? Ha? Anong ginagawa ng COA? Sino ba nasa COA? Ayaw nila mag-imbestiga? Yung 125 million na wala, parang bula, hindi maipaliwanag nitong si Sara Duterte kung paano niya ginasta ng 11 o 19 days. 125 million. Ang kinawad niya pa. Anong ginagawa ng COA? Walang nag-iimbestiga. Marami pag talagang diniinan ni His Excellency itong Duterte na to. Plunder ang labas nito
Sa totoo lang. Oo. Maraming ninakaw eh. Oo. Na hindi maipaliwanag. Maraming perang nawawala na hindi maipaliwanag. Yung Davao, oh, landslide, ang daming nangamatay. Anong nangyari dyan? Oo. Sa lalaki ng perang nandiyan dyan, dapat, sabi nga nung isang congressman, dapat mayaman na lahat ng tao dyan. Oo. Sa dami ng mga intelligence fund, nung nagsawa yung pamilya ng Duterte, sa totoo lang, di ba mga boss? Hindi naman drawing yan eh. Oo. Nung mayor si Sara, 460 million. Ang kanyang intelligence fund, ano ng kamuti? Ano yun? Talagang, anong ginagawa? Walang, puro sinasabi lang nila. Wala namang nasasampang kaso. Wala namang nagtatanong saan pinunta. Hanggang ngayon, di ba? Yan, bira pa rin ng bira. Binibira pa rin si Marcos. Oh, bangag ka, adi, kung ano sinasabi. Oo, di ba? Ewan ko kung hanggang saan makakapagpasensya to. Pero anyway, nakatahimik lang yan, sabi nga ni Jane L. Ni 3J si Hope. Magantay ka lang, Sir Rock, sabi niya. O, di ba? Maghihintay tayo. Sana nga, totoo ka, ha? Ben Pran. Welcome to the club, Ben Pran. Nasisiraan na ng bait yung panyero kong yan. Ano akala niya sa ICC? Barangay Court? Sabay tawa. Nelson Batalones, shout out. Wala yan si Roque. Di pwedeng pagkatiwalaan. Di po ba? Sino ang ilalagay ni Roque sa ICC? Basta, sino kaya maano niya? Yun ang tanong. Sino makukumbinsi niyang magpakulong sandali lang at sigurado siya 90% madidismiss. Leopoldo Bergonio, shout out. Ang tingin ko kay Harry Roque, siya ang masyadong worried dahil sa mga press release niya. Nginig sa takot si Maudigs. Painumin sila ng Shoktong, Karox, para sa nervyos. Good morning, Karox. Watching from Montreal, Canada. Ito. Jack Rose Carlson. Welcome to the club, Jack Rose Carlson. Nakita siguro ni Harimaw sa bolang kristal ang mangyayari, kaya lang di malinaw ang pace nung magbubuluntaryo. Okay nga. Palagi ko nga, di ba? Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, dasal ko po ang soon recovery ni loving wife mo po. Hindi pa na operahan. Oo, sa March, first week of March. Oo. Salamat, Ladies Anita. Sa kanyang ovary operation po. Pinagdaanan ko po din. Ang tagal po ang nagtanggal ng matris ko po sa edad na 29 years old po. Sa umpisa po masakit, pero kung may pain reliever sa liig, okay po. Oh. Sumagot si Cassandra Daisy. We are glad you made it thought. It's a woman's health issue to us, all woman, but with science which is created by God, will help us deal with this safely. Bantayan natin ang mga sugar natin, blood pressure, cholesterol, at stress natin. Praying for your wife, family, and all Rocky Warriors. Salamat, Cassandra Daisy. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Para bang gusto ni Shoke na may mag-proxy sa ICC? Tawa siya. Sa palagay ko, walang papayag dyan o magbo-volunteer kila Sara, Bong at Bato. Dapat walang exempted. Pare-pareho lang silang mapaparusahan. O, ang habol lang naman, Ramon, ni Roque. Isa lang ang magsakripisyo at kaya niyang idepensa. Ito si Roque, wala ka rin tama na ito eh.
Pwede bang isa lang? Siyempre, lahat yan. Kung sino yung ma-issue ng warrant of arrest, dapat pumunta sila lahat doon. Ba't isa lang? Ikaw naman, Rocky, ano ba na? Nagawa mo nung ano ito. Ewan ko sa'yo. David Alvin Mendoza, shout out. Hi po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Wow ha, ang galing naman ng naisip na ni Shoki na, papaano kung di umubra yung naisip niyang paraan? Sa bagay, at least nakakulong na si Digong o si Bato sa Dihig. Ito naman si Bato, ayaw mo palang mawalay sa mga apo mo. Bakit mo naman ginawa yung mga karumal-dumal na mga patayan dyan sa atin, sa ating bansa? Sana naisip mo yan bago nyo ginawa ang Oplan Tukhang. O, diba? Yun nga eh. Yannick Ordobe, shout out. Fake Pacquiao, hindi niya na-stop ang baha. O, yun nga. O, yun, Davao pa yun. O, di ba, Pacquiao? Yung Davao, binaha ng binaha, o di mo na pa-stop. Yung nga ka talaga eh. Ha? Yet Gibara, shout out. Ba't sana una pa lang ba't sana una pa lang yan pinayo mo pinayo mo na ba't sana una pa lang pinayo mo na yan taba? O yun, sabi ni Yet Gibara. O, di ba? Librado Ludovico, shout out ha. Kung ano-ano pinagsasabi mo, Rocky Botanding, tawa-tawa siya. Ang galing mo, bakit hindi ikaw ang pumunta doon sa Dahig? Ulul. May masasabi ka lang. May masabi ka lang, pwe. Ayan, yung problema eh. To. Alejandro Bidad, shout out ha. Karox, bantayan ang mercury drugs. Baka ubos na ang sleeping pills. Baka overstock na si Taba. 2 weeks na hindi iinom, bagsak ang kolesterol. Wala nang taba. Saka iisip. Parang may ano na, no? Iba na talaga siya, di ba? Ano sabi? Takin mo. Pag may nag-volunteer lang daw na isa pupunta ron at maski magpakulong ng sandali, Dok. Johnny Alacadin, shout out. Gamitin niya yung bolang kristal, sabi niya. Eli, shout out, Eli. Alam mo, Roque, style nyo bulok. Ganyan din amo mong si Digong nyo. In 3 months tapos ang droga. Ngayon ikaw 90% absuelto. No nga, no? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out my friend. Bilinta Magtangob, shout out. Dyan sa Italy. Sabi ni Friend Shervin. Walang kamatayang issue sa ICC Xerox. Sobra na pong nakakaumay na ganap. Bigyan pugay po natin at saluduan ang matalinong matching kahit kailan. Rumeripeking bunganga palagi ang bumabalandra at ipinananakot sa taong bayan. Hoy, Atcheng, nabutanding. Pwede ba ha? Pumayos-ayos ka nga ha? Nakakapikong ka na eh. Di ko talaga maintindihan kung ano mission mo talaga sa buhay mo. Tagasagip ka ba ng tagasagip ka ba ng kalawakan o tagapagtanggol ka na puro kabulukan? Pwe, nakakahiyang talaga yung talino mo. Ay, nakakahinayang talaga yung talino mo. Sana maging palakang koka ka na lang. Baka mas may silbi ka pa. Tagakain ng lamok. Panangga sa dengue, buwisit. Ano to? Namantikaan lang yung nguso mo namantikaan lang yung nguso mo sa kasisip-sip mo ng kung ano-ano. Nabaliktad bigla yung utak mo. Kung ako, ang pamilya mo, sobra talaga akong mahihiya sa mga ipinagkukuda mo at pinaggagawa mo. Kung ikaw rin lang, naku, aayaw na ako talaga sa earth.
Human advocate ba talaga? O himod advocate? Pwe, kinam. Pinag-iinit mo talaga ulo ko. Damo ka. Sarap mong chinilasin sa nguso. Kinam, hoy. Lumayas-layas ka nga dyan at magpahiyang ka muna at medyo nagluluwagan na yata yung mga tornilyo mo sa utak mo. Baka kailangan na ng ipa-overhaul. Matindi na ang sayad, buisit. Impong basyang lalayas po muna, sasaga po muna ng sariwang hangin kasama ng tropang Zumba. Nagsusumba ka ba dyan, friend? Dadaanin namin sa kending-kending at bumtarat-tarat ang init ng mga ulo namin at buwisit sa iyo. Sa buwisit sa iyo, kurimaw ka. Ang sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Makulit but super sweet. Ito po ang inyong Tia Deli. Happy weekend, everyone. God bless po sa lahat ng aking mga ka-warriors. The Great. Johnny Bigud, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Maganda yung mungkain ni Harry Roque. May isang magbo-volunteer para pumunta sa ICC at 90% daw ay mapapawalang sala. Bakit hindi na lang siya mismo mag-volunteer? Total, sanggang dikit naman siya ng mga Duterte at sabi niya 90% makakalabas din. Di yata pwede yun, Johnny. Kailangan yung akusado. Ang sabi nung mga 2 o 3 silang sabit hindi alam yung isa Maril Pabianak, shout out. Good night po tay at sa mga ka-warriors. Wow naman ang idea ni Roque. Sa palagay niya, ganun lang kadali yun. Kung dito sa bansa natin, kakayanin ninyo nga baliktarin ang batas kahit nagdudumilat na ang katotohanan, pero hindi magagawa ng magic sa ICC, lalo na maraming evidence sa nangyaring EJK. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Totoo yan, Marilu. Sumagot si Al Olalia, shout out. Perdian San Juan, shout out, Perdian San Juan. Good evening po, Karox. Yang ipinapahayag nila Duterte at Roque ay kanilang paniniwala po yan. Wala pa naman ang arrest warrant ng ICC sa kanila. Kung sakaling dumating ang arrest warrant ng ICC para sa kanila, ay ibang usapan na yan. Diyan natin malalaman ang tunay na desisyon o gagawing hakbang ng administrasyon ni PBBM. Malaya pa sila, Duterte at Roque, sa kanilang pagpapahayag sa ngayon kontra ICC. Ipagdasal na lang po natin sa mahal na Panginoon Diyos ang katotohanan ang magtagumpay. Totoo yan, Perdian San Juan. Flor de Lisa M, shout out Wala yan si Tigong. Nagtatago din yan gaya ni Bantag na puro dada ang alam. Totoo. Perdian San Juan ulit Karox, may pinapahayag si Montulpo sa tunay na lihim ng war drugs ni Duterte. Yun. Ito po daw ay moro-moro at maraming tao ang may kinalaman dito bukod pa kay Bato. Ito po ay napanood at narinig ko sa vlog ni Sir Armandin. Napanood ko rin. Kaya mas maganda daw na maimbitahan si Montulpo sa Senado para sa paglilinaw ng extrajudicial killing. Gusto ko nga rin yan, Batang digong yan si Montulpo mukhang masamamoy. User, Ang tanong, legal ba ang pagkalas ni Tae mismo para sa kanya? Diba? User ulit, Absuelto ka ba to? Maging state witness ka. Yun. Mukhang yun ang plano, Mukhang plano rin ni Bato yan, Bakit,
ano ako, magpapakulong lang ng ganun-ganon, tuturo na rin ako parang si Las Cañas, di ba? Maraming alam si Bato. Kung anong rami ng alam ni Las Cañas at saka ni Matabato, mas maraming alam si Bato. Asa palagay niya mga boss? Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya, walang engot na magbo-volunteer sa mga kasalanan ninyo, digong nyo, Bato at Sara. Sino ang may gustong mamarkahan ng killer ng 30,000 pulis? 30,000 plus. Wala. Sasabihin sa inyo ni Juan de la Cruz, ano ka, sineswerte, gasgas ng ulcer sa gutom, tapos kayo puro lechon ang naging ulam ninyo, tapos magpapakulong ako? Yun, diba? Soylo Flores, shout out Joe Flores, my friend, shout out. Eman Scalona, shout out Balong, shout out Balong, tawag ka nga. Lutong siguro ng ulo niyan pag Soylo Flores to. Lutong siguro ng ulo niyan pag pinalo mo ng martilyo. Puro kahayupan ang laman yan. Yun nga eh. Si Ted ulit oh. Ang galing ng paraan ni Harry Roque. Patikim kulong. Ikaw kaya ang magpakulong muna, Roque. Sigurado, mapapawalang sala ka dahil wala ka namang kasalanan. Ikulong ka ng ICC. Ganun ba ang ICC? Bugok? Yun. Jesse Guse. Welcome to the club. Jesse Guse. Sabi niya, sana maisipan ni Digong na gumawa ng isang kabutihan na i-donate niya ang kanyang puso sa taong nangangailangan bago siya makipagbarilan. Baka ano na rin yung puso niyan eh. Hindi na rin mapakinabangan eh, di ba? Federico Mandaco, sabi niya, abogado ba talaga itong si Roque? Bakit sinasabi niya sa publiko ang mga strategy niya? Sino ang iaalay niya sa ICC? Anong kaso kaya ang naipanalo na niya? Papayag ba yung taong sinasabi niya? Bakit di kaya siya na lang ang magsakripisyo, mag-volunteer siya para ganap na yung pagsisipsip sa puwet ni Digong? Ano akala niya sa ICC? Mapapaikot niya sa taktika niya? Ano ba track record niya bilang abogado? Sino papayag? Ay patay daw kung may aaresto sa kanya. Gunggong din yung utak nito si Roque. Digong, palitan mo itong abogado mo, ipapahama ka nito. Parang ganun nga, Federico, di ba? Kung ano sinasabi. Nagre-rely sa bolang kristal na itong abogado ni Duterte. Cassandra Daisy ulit. No one will volunteer kasi sobra na paghihirap ng mga karamihan na taga Davao. Mababa na sweldo, healthcare at pension. Nabaha na lahat ng tulay na low quality, bagsak agad sa calamity. Mas marami pa rin ang mahirap kaysa mayaman. Kita naman natin sa TV. 20 years na hawak nila sa liig. More sa takot. Kaya feeling ko maging masaya ang mga taga Davao na mawawala na ang mamamatay tao sa buhay nila. Palagay ko rin, Cassandra. Johnny Alacadin ulit oh. Hayop ka, Roqueta. Nakakasawa ng pagmumukha mo sa media. Wala na kaming ibang nakita kundi ang mukha mong abnoy. Mukha nga, no? Hindi lang mukha, parang totoo eh, di ba? Johnny Alacadin, Karox, hindi nanalo si Imelda. Karox, hindi natalo si Imelda dahil hindi siya tumakbo. Di ba tumakbo? Alam ko tumakbo Si PBBM naman, nanalo sa senador, hindi siya natalo.
Oo, natalo minsan. Research mo dyan ni Alacadin. Minsan natalo. Ang alam ko meron siyang talo. Na tumakbo siya, Senado. Yung unang takbo niya, talo. Yung pangalawa yata, yun, nanalo. Oo. Nag-congressman pa nga di ba? Parang tumakbo ng senador, natalo. Tapos tumakbo congressman, nanalo. Tapos tumakbo senador, nanalo. Parang gano'n na istorya. Diyan niya. Ewan ko lang ha. Pero parang sigurado ko na tumakbo siya ng senador, talo. Oo. Pero yung Imelda, di ko matandaan, parang tumakbong presidente, parang gano'n. Kung hindi, di sorry. Diba? Lito Campos, shout out. Walang kawala si Digong. Kung hindi siya tutugisin ng batas, siya ay tutugisin siya ng konsensya niya at mas mahirap yun. Oy, Lito! Ang tanong, meron bang konsensya sa dami ng mga namatay? Ayan pa nga, minumura pa yung presidente. Ba? Sammy AJ, shout out. Karox, ang hirap talaga. Ang may atraso, hindi mo malulusutan habang ikaw ay nabubuhay sa mundong maski sa pagtulog at paghinga. Biruin mo buong mundo ang kasalanan mo at kahit patay ka na, minumura pa ang libingan mo at maipapasa pa sa iyong lahing sa iyong lahing habang buhay ay kalunos-lunos ang nangyayari sa inyo. Arnulfo si Diego, shout out Parang gusto na ring idiin ni Roque ang amo niya. Bakit kaya? Yun din ang pakiramdam ko, Arnulfo Kung yan ang ipapayo niya kay Digong, baka sampalin siya noon. No. Baka kung kay Bato rin, yun ang ipapayo niya, sipa aabutin niya. Artemio Mengito, welcome to the club. Hindi ma-arrest si Duterte. Ito ang drama. Kakasuhan ni Marcos si Duterte ng sedition at hanggang may kaso sa Pinas, sasabihin sa ICC, tapusin muna ang kaso sa Pinas bago sa ICC. Tanong, kailan matatapos ang kaso? Kawawang mga tao, puro drama. Artemio, parang yan din ang naaamoy ko Sa totoo lang, Artemio, parang yan din ang naaamoy ko, pero palagay ko 50-50. Ang ano doon yung kasi yung magkakaso, Artemio, ng sedition, hindi si Marcos Sa isang nakalimutan ko pangalan Isang parang hindi na maunlad na probinsya congressman yata, mag-amay, magkakaso yun, parang hindi kilala, biglang kasuhan ka namin ng sedition, parang ganun Artemio hindi si Marcos ang magkakaso. Al-Ulalia, shout out, sabi niya. Pumirma lahat na senador nung pumasok tayo sa treaty ng ICC. Mag-isa lamang kumalas si Duterte at tingin ko sa malalim na analysis, walang bisa yun. Kailangan pa din pumirma ang Senado. Ang galing sa mga pelikulang aksyon, nabibisto ang puno ng sindikato gaya ng congressman, gobernador at iba pa. Sa tunay na buhay, presidente pa at hindi daw pauhuli ng buhay. Sign na guilty. Malikot na ang imahinasyon nila. Gaya ni ex-human rights lawyer Roque. Nag-iimbento na ng sarili-sarili palusot. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless. Al-Ulalia. Al-Ulalia ulit. Stupido daw ang maniniwala na siya ay magjejeski ay kay Duterte. Ayun, maraming ang naniwala. Kaya kung hindi pahuhuli ng buhay,
Di totoo yun. Posibleng magtatago yan. Kahit 80 years old na yan, takot pa ding mamatay yan. Good day again, Sir Rox. Shout out, Ma'am Akira Milus. Hope you're fine. Okay lang yun. Shirley J. Sir, shout out ha. Sabi niya. Ano daw? Magpapaubaya daw magpakulong? Eh lalaban nga daw ng yung tatay niya ng pag-aarestuin. Ang tanong, makakasa pa kaya makakasa pa ba kaya si Tatay Digong nila? Kasi Karox, pag medyo malaki na ang pistoli mo, medyo malakas na ang impact nun. Hindi nga makalakad ng tuwid eh. Maghahamon pa siya. Dumali na naman ang halimaw ng Davao. Eh, hinahamon nga siya noon ni Kawaldi. Hindi siya umubra. Lalo na ngayon pa, siring-siring na siyang lumakad. Ngayon lang nagkaroon ang Pinas ng ganyang klaseng former president. Kakahiya. Bukas nga, maganda yung content ko bukas. Punta tayo sa yung mga news abroad. Sikat na sikat si Digong. Oo. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. Good health always po. Salamat, Raul. Good day always ka din. June 360, my friend, shout out. Good day, Manong Roque. Wala na tayong naririnig sa kanila kundi pag-iwas at pagtago sa ICC. Paano nila mapapatunayang inosente sila kung hindi nila harapin ang mga kaso nila? Kung tunay na wala silang kasalanan, huwag silang lumaban. Sabihin nila ang katotohanan. Sa ginagawa nilang yan, ngayon pa lang, pinapakita nila na guilty na sila sa mga paratang sa kanila. Totoo yan, friend. Ba? Huwag matakot, Digong. The truth will set you free. Pero pag guilty ka, the truth will set millions of Filipinos free. Totoo yan, friend. Galing mo, ha? Raul Villanada ulit, oh. Ano sila Bato at Digong? Voluntaryong magpapakulong sa ICC? Magulang pa sa balat ng magulang pa sa balat ng akasya, mga yan. Kaya nga to si Roque, parang wala sa sarili. Syunga rin eh, no? Sa totoo lang. Maski pa sabihin mo, Roque, 100% na maabsuelto, hindi papayag yan. Gulang yan. Makunat pa sa goma ng 10-wheeler, mga yan. June 360 ulit, oh. Sa pag-aalala ni Digong sa kaso niya, baka pagdating ng ICC, pagdating ng ICC, sa ICU na siya uuliin. Relax ka lang, Diggs. Huwag kong masyadong mag-isip. Walang mag-aalala. Bantag sa dahig, June 360 ulit, oh. Para sa tanong mo, Manong Roque, maganda yung suggestion ni Madam Haring. Oo, go ahead. Magpakulong kahit sino sa kanila. Anyway, meron namang tinatawag na trial and error. Kung di makalusot, goodbye Philippines. Yung mga may iwan ni How China. Hello China. June 360 ulit, oh. Agahan ko ng batiin si ex-president. Baka busy na naman ako sa mga darating na mga araw. Bon voyage, ex-president Diggs. Enjoy your stay at The Hague Prison. Malaking tulong yan sa pagkamit ng hustisya sa pamilya ng 30,000 na biktima ng EJK. Totoo yan, friend. Jane L, oh. Pwede ba, sir? Pwede ba, sir? Sir Rox, substitute? Kung pwede, I move that Robin Hood be the substitute for Digong. Be imprisoned temporarily sa The Hague in place of Digong. Di pwede yung friend. Sir Rox,
Mag-second demotion ka na. Hindi, ayaw yun. Hindi papayag si Mariel. Alam mo yung si Kimo, artista yan. Ha? Arte niya lang yun. Ha? Jane Elo nito. Si Rox, kung talagang confident si Roque na dapat 100% ang assurance niya na magbo-volunteer, may tulog sila, Digong, na 10% leeway. Kaya nga, siya ngayon dapat 101%, ganon, Roque. Baka makumbinsin mo si Digong saka si Bato. Oh. Cat Gray, shout out Bakit sa tingin niya walang utak ang ICC para hindi malaman yung strategy niya na may magpapakulong in behalf of Digong? Mas murder case? Ano yan? Arab style or Kibuloy na may nagpapanggap na may-ari ng pera sa Hawaii at siya ang umako sa kasalanan ng niya? Yun ang gustong mangyari ni Roque para lusot daw si Digong. Kaya pala ayaw ni Batong makulong, nararamdaman niya pala na aarborin siya ni Digong at siya ang magiging sacrificial lamb. Ano yan? Ano yun? Alay? Piling ba nila si Ponce Pilato yung ICC Roque? Bigyan mo nga ako ng pamasahe, ako ang magpapakulong sa dahig. Siguradong bayani ako ng mga utu-utu sa Davao. No? Mga DDS, napapraning na si Ari Roque. Kung sinong may gusto daw magpakulong dyan. Boy Sile, ayan na. Bakit nananahimik ka? Nanginginig ka na ba? Di ba atapang atao ka? Dami mo pang baril. Duwag ka pala, Digong. Buti nga, buhay ka pa kaysa sa mga pinatay mo. Buti naman, makukuha na din ang hustisya sa mga kababayan nating walang kalaban-laban na pinagpapatay. Truly, justice will be served in due time, sabi ni Cat Gray. Reynaldo Gonzales, shout out sabi niya. Mag-iisang oras naman tayo mga boss. Ha? Ngayon na lang sinasabi ni Duterte na di niya kailangan tulong Marcos dahil alam niya malayo na ang gap at awayan nila tungkol kung papasukin o hindi ng Administrasyong Marcos ang ICC. Sa isang banda, pinagtatalunan kung may jurisdiction nga ba ang ICC sa naging EJK Duterte, sa naging EJK ni Duterte. Paano kaya kung hindi tayo naging miyembro ng ICC? Baka hindi lang libo-libong napatay, baka milyon na napigilan lang dahil sa kinestyon na at may nagrereklamo gaya ni Trillanes. Kung walang ICC, baka pag naggagasolina ka, dugo na ang lalabas, at pag naliligo ka, dugo rin. Hi, blood is running than water. Blood is running than water. Totoo yan, Reynaldo Gonzales. Buti nga, naisipan ni Pinoy yan, di ba? Ni Noynoy. Magaling si Noynoy. Oo, sa totoo lang. Reynaldo Gonzales ulit. Sige, Roque, iligtas mo si Digong. Kagustuhan mo yan. Pero, pag nagawa mong iligtas, Digong, wag mong asahang nakatulong ka sa bansa dahil personal mong interest lang yan. Ginagawa mo. Pero, ang masasabi lang namin, isa kang Judas na sa mga uri ng pating, anak ka ng pating. Galit si Rinaldo. Ito. Elena Lebron, shout out sabi niya. Good day, Sir Rox. Bakit ba may ingay sila? Good day, Sir Rox. Bakit ba maingay sila Digong at Roque? Kung sino pa dyan ang sangkot sa ICC, huwag kayong mainip, hintay lang kayo, darating din tayo dyan. Ano ang sabi mo, Digong? Hindi ka papahuli ng buhay? Di mabuti, magbigti ka na lang na praning na si Digong. Ingat po kayo, Sir Rox.
Ingat ka, Elena Lebron. Florentino Bendulo. Welcome to the club. Florentino Bendulo. May libingan sa mga bayani. May libingan sa mga bayani sa demonyo meron na ba? Dito sa lupa, ang libingan ng mga demonyo. Oo, di ba? Hindi sila makaakyat sa langit. Alex, shout out, Alex. Ganyan talaga. Ano niya? Tapang ngayon, iyak later. Si Bato, malalayo lang sa, matindi itong, ni Alex, ganyan talaga. Tapang ngayon, iyak later. Si Bato, malalayo lang sa apo. Yung pinapatay nila, di na makikita ang apo. Yun ang malukit, di ba? Elena Lebron ulit, Mabuti, absuelto kayong lahat. O sino bang magbo-volunteer sa inyong magpakulong? Si Bato, si Sara, Jing Potpot, Paulo, Bongo, at ano pa? Makipagbarilan ka pa, digong, halos hindi ka na makagalaw, tapang ka lang sa salita. Ang itsura mo parang patay ka na eh. Laura Canelsar, welcome to the club. Miss you po, Karaoke. Stay healthy po. Bagong subscriber ba kita o matagal na, Laura Canelsar? Jab Alvaro, shout out. Sabi niya. Yan si Roqueta, kahit kailan, bad news. Kung pwede sana, isama na rin siyang kasuhan ng ICC. Kung pwede sana. Jane L. ulit, Xerox, pakisabi sa wifey mo na that kind of surgery is not that bad. Your wifey is experiencing anxiety over the thought of it, pero she wouldn't feel any pain kasi tulog siya. The recovery period is not bad either. Just keep assuring her God will be there for her and our prayers too. She'll be fine, God willing. Salamat, Jane. Oo. Jane L. ulit, Bato, mag-volunteer ka na lang, alang-alang sa bossing mong tigasin. O kaya si Bongo, total, masururi naman siyang alipin. Oo, masunuring alipin talaga yon si Bongo, di ba? Oo. Maski naman si Bato. Sabi ni Digong, nung filing of candidacy, Bato, file ka presidente. Bato, mas ka dyan. Bongo, ikaw, file ka presidente. Ako, vice president. O, file. Mamaya, wala na. Gugulo. Para kayong ng kabayo, ha? Alden Morales, sabi niya. Karox, nasa na si Robin Padapa? Sabi niya, noon, pag nakakulong si Digong nyo, sasama daw siya. Magpapakulong. Regards po sa SME nyo at sa buong pamilya nyo. God bless po sa ating lahat. God bless Alden Morales. Salamat. Regina. Shout out, Regina. Welcome to the club. Morning po from Saudi Arabia. Salamat po. Welcome to the club, Regina. Mission accomplished, mga boss. God bless po. Magbigay ho kayo ng komento, Ito, maganda ho ito survey nito. Pero, para kay Digong, pangit. God bless, mga boss.